Anak, Junjun? Bakit si Junjun lang ang hinahanap mo, Daddy? Hindi naman sa ganun, anak. Di ba nga gusto mag-aral ni Junjun, yung kapatid mo? Kaya yun, in-enroll ko siya. Talaga po, Papa? In-enroll niyo na po ako? So, ibig sabihin, makakapag-aral na po ako? Oo, Junjun, makakapag-aral ka na. At hindi lang yun, parehas kayo ng school na papasukan ni Megan. Ano, Daddy? Parehas kami ng school ni Junjun? Hindi siya bagay doon! Pangmayaman yung school namin! Hindi mga kagaya ni Junjun! Mukhang pulubi! Oo nga, Marco. Baka mapahiran tayo doon. Alam mo naman, kilala tayo sa school nila, Megan. Nakakaya sa mga classmate ko, Daddy! Baka malaman nilang may kapatid akong pulubi! Tama na nga yan. Tsaka Megan, hindi pulubi yung kapatid mo. Ganun pa rin yun! Galing pa rin siya sa basurahan! Ayusin mo lang talaga, Marco. At ikaw, Junjun, huwag na huwag kang magyayabang. Hayaan mo na sila, Junjun. Kakausapin ko sila. Oh, Yaya! Asikasuhin mo na yung baon ni Megan. Pababa na yun. Bilis! Asikasuhin mo na. Ay, sorry po, Mama! Ito na po! Asikasuhin na po! Bilisan mo na! Bilis! Akala mo siguro, Junjun, makakapasok ka ngayon sa school. Oh, Megan, bakit ka andito? May kailangan ka ba? Wala. Pinapasabi lang ni Mami na bilisan mo daw kumilos dyan. Eto na nga, maliligo na ako. Excuse me. Maniligo ka pala? Ang bagal-bagal mo kumilos. Akala mo makakapasok ka ngayon, Junjun? Hindi. Handa ka ngayon sa akin, Junjun. Oh, Junjun, ba't ngayon ka lang naligo? Malilita kayo ni Megan, oh? Maaga pa naman po. Anong maaga? Huwag mo nga kayahin yung school mo dati sa school nila, Megan. Mami, nakahanda na po ako. Wait lang, Megan. Ito kasing isa, pabagal-bagal. No! Ayoko yung kasabay sa school, Mami! Mauna na lang tayo! Kung ayaw niyong kasabay si Junjun, ako na lang mag-aaral sa kanya. Sige, Junjun, magbihis ka na. Sige po. Alam ko na kung sinong gumawa nito. Tara na, Megan, ha? Yaya, yung bag ni Megan isunod na sa kotse, ha? Ma'am! Megan, ikaw ba may gawa nito? Ikaw lang naman yung pumasok sa kwarto. Uy, Junjun! Huwag mo nga akong pinagbibintangan dyan! Hindi ako pumasok sa kwarto mo! Sinong gagawa nito? Si Yaya? Hindi naman kayang dumihan nito ni Yaya. Oh, Megan, totoo ba yung sinasabi ni Junjun na ikaw nagdumi ang damit niya? Hindi po, Mami! Hindi ko po yan magagawa! O, tignan mo. Ikaw, Junjun, huwag na huwag mong pagbibigtakan yung anak ko. O ano na naman kaguluhan yan? Daddy, si Junjun kasi pinagbibintangan niya ako na ako daw nagdumi sa uniform niya kahit hindi naman! Totoo ba yun, Junjun? Wala naman pong iba magdudumi ng uniform ko kundi si Megan lang. Siya lang po kasi yung pumasok sa kwarto ko. Megan, magsabi ka nga ng totoo. Hoy, Marco! Huwag mo nga kinakampihan yung anak mo sa labas. Hindi ko siya kinakampihan, Valerie. Ang sa akin lang, kung siya ba talaga yung nagdumi ng uniform ni Junjun. Eh bakit naman kay Junjun na madumi yung uniform niya? Kasi pulubi siya! Sumusobra ka na, Megan. Dahil dyan, walang papasok sa inyo. Pero Daddy... Walang pero hanggat wala sa inyo ang umaamin. Wag na lang po, Papa. Kaya ko naman pong labahan to. Hindi, Junjun. Sobra na kasi yung ginagawa sa'yo. Oo na, Daddy! Kasalanan ko na! Ano, Junjun? Masaya ka na? Hayaan mo na sila, anak. Papasok ka sa school. Tara. Anak, Megan, bilisan mo dyan. Magsha-shopping tayo. Mami? Ngayon na tayo magsha-shopping? Kaya nga bilisan mo dyan kasi ngayon tayo magsha-shopping. Sige po, Mami.
Oh, Manong, anong ginagawa mo sa harap ng bahay namin? Andyan po ba si Sir Marco? O bakit? Anong kailangan mo sa asawa ko? Kayo po pala yung asawa ni Sir Marco. Pakibigay na lang po kay Sir Marco. Ano ba to? Basta, si Sir Marco lang yung nakakaalam yan. O sige po, alis na po ako. Manong, wait ang Teka, ang bilis naman ng Manong na yun. Ano kaya binigay niya kay Marco? Parang hirap buksan nito. Mami, ano po yan? Ba't parang gulat na gulat ka? Hindi to maaari, Megan. Dapat tayo may karapatan nito. Ano, Mami? Ano po ba kasi to? Hindi to maaari, Megan. Marco? Wala kang iyang bata ka. Ano po yung tita? Wala kang iyang bata ka. Kaya ka parang pumunta dito para agawa mo ang lahat ng ari-arian na dapat para sa amin. Tita, wala po akong alam dyan. Kahit tita, buksan mo lahat ng pangalan na para sa amin. Ano to, Marco? Tama na, Valerie! Junjun, okay ka lang? Ano ba kasi yan, Valerie? Ano ito? Ha? Ayan, basahin mo. Bakit ka ganun, Marco? Akala ko ba kami yung tagapagmana? Ba't mas pinili mo yan si Junjun kaysa sa amin, Daddy? Eto ba? Kaya kayo nagkakaganyan? Ikaw, Valerie, kaya mo lang pala ako minahal dahil sa mga ari-arian na ipapamana ko? Hindi, Marco. Wala akong pakialam sa pamana na yan. Ang sa akin lang, bakit napunta lahat ng pamana sa bastardo mong anak? Hindi to maaari, Megan. Kailangan may gawin tayong paraan. Wala na tayong magagawa, Mami, kasi pinirma na ni Daddy yung mga papeles. Hindi pwede to, Megan. Gagawa tayo ng paraan. Hindi pwede kay Junjun mapupunta ang mana. Dapat sa atin lang. Pero ano namang paraan yung gagawin natin, Mami? Ako bahala, Megan. Mami, saan ka pupunta? Sama ako! Junjun! Bakit po, tita? Halika nga dito. Sige po, tita. Ibigay mo to sa tata mo. Nandun siya sa labas. Sige po, tita. Anong teto-toka mo dyan? Ibigay mo sa tata mo. Sige po. Manong, pakilinisan na yung garahe dyan na after nyo dyan, pakibuhat na lang din to. Papa, inom muna po kayo ng juice. Salamat anak, nag-abala ka pa. Manda ka, Junjun. Teka, Junjun, ba't ganito yung lasa na ito? Tsaka, parang hindi ako makahinga. Tsaka parang nahihilo ako. Papa, ano nangyayari sa'yo? Marco! Papa, ano nangyayari Marco! Junjun! Anong ginawa mo kay Marco? Hindi ko po alam. Bigla na lang po siyang nahilo nung uminom po siya ng juice. Sinasabi ko na nga ba? Nilaso mo yung asawa ko! Hindi ko po yun magagawa kay Papa. Di ba po, kayo po yung nagbigay ng inumin para kay Papa? Oo! Ako ang nagbigay sa'yo ng juice. Pero sigurado ako, ikaw ang naglagay ng lason para patayin mo yung asawa ko at nakuha mo ang kayamanan. Walang hiya kang bata ka! Tulad!